Nako, heto na po mga kaubayan, shocking to. Lumipat na, haba. Shock lahat, magkapatid na Villar, ginulat ang Senado. Big pasabog to kay Tano Black, watak na. Ayan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin itong mga kaubayan kasi ito pong si Senator Raffy Tulfo mga kaubayan, no? Parang pinatutunayan niya dito na talagang totoo yung ating hinala, no? Na itong si Ombudsman Boying Rimulya, ito pong pagkakaso, okay, pag-iimbestiga kay Camille at Mark Villar, mga kaubayan, no, ay isang form of panggigipit, para lumipat papunta sa kay Gatchalian Black mga kaubayan. Sabi po kasi dito sa Abante, no, sabi po ni Senator Erwin Tulfo, may hinihikayat na aside from Senator Joel, ayan may dalawa pa, isang lalaki at isang babae kung mahihikayat. Nako, hindi po natin matuturing na panghihikayat yan, Senator Erwin Tulfo. Yan po ay matatawag natin panggigipit sa mga kasamahan sa Senado, di ba? Kumbaga, dirty tactics po yang ginagawa ninyo. Manggigipit kayo sa inyong mga kasamahan para lumipat papunta sa inyo. Wag na tayong dito, wag na tayong maglokohan pa, no? Sino naman itong isang lalaki? Sabi niya dito, may dalawa pa. Isang lalaki at babae. Sino po ba ngayon ang kinakasuhan ng ombudsman? 'Di ba? Sino po ba? I mean, sino yung iniimbestigahan ng ombudsman? 'Di ba? Si Mark Villar at si Senator Camille Villar ang iniimbestigahan ng ombudsman. Iniimbestigahan para panakot yan, pananakot po yan mga kababayan na ginagawa nila, di ba? Hindi po sila patas kung magtrabaho. Okay? Tinatakot po nila yung dalawang senador na magkapatid para lumipat papunta sa kanila. Pero kung matapang si Senator Villar, pero mahirap siguro kasi sabi po ni Senator Camille Villar, kung sino man ang bumaliktad sa grupo nila ay masahol pa sa kay Judas, di ba? Naalala niyo 'yon. So meaning mga kababayan, maybe hindi matitinag yung mga Villar at maninindigan sila na mag-stay sa Cayetano Black. Pero ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Kuya Bag sa yung gagawan ka ng kaso dati nga ang ingay ni Boying kay Cheese, akalain mo biglang nawala ang ingay niya kay Cheese. What the F kung mga kaubayan, di ba? Oo nga. Nung hindi pa bumabaliktad si Escudero, araw-araw tinitira ni Boying. Nung bumaliktad na, bigla na pong tumahimik at na-dismiss pa yung 3 kaso mga kaubayan. Nako po. Sabi po dito ni Ronel Lazano, tinatakot po, hindi hinikayat, patulpo kita. Ayan, totoo, di ba? Hindi po nila hinikayat, kundi tinatakot po nila mga kaubayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kaubayan. At eto, pasadahan din po natin itong mga kaubayan. Itong sinasabi ni Luestro. Sabi po kasi dito ni Luestro mga kaubayan, teka lang. Yan o. Sabi sa Plunder Law at Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag na-filean sila ng kaso, suspended din sila sa pagiging senador. Ayan na. Ang pinariringgan niya po dito ay si Senator Jinggoy Estrada. Kung ganyan pala mga kaubayan kung ganyan po pala ang batas na yan, no? Nag-file pa lang sa'yo ng kaso, there is no conviction yet, no? Na kung talagang nagkasala ka nga or
wala kang kasalanan. As long as na-filean ka ng kaso, suspended ka agad mga kababayan. So kung ganyan po ang patakaran na yan, edi mag-file na po itong mga sangkot sa flood control, di ba? Scandal, ay filean na po ng plunder. Ha? At tama, plunder at graft mga kaubayan. Para masuspindi na rin sila at hindi na makapagtrabaho. Ganun po ba? Diba? Para patas mga kaubayan. Lahat kayo dyan sa House of Representatives, filean na yan ng kasong plunder at graft mga kaubayan. Total, nagnakaw naman sila, nadeliveran naman sila ng mali-malitang pera, diba? Para masuspindi rin sila. Diba? Or pagdating kay Senator Jinggoy, there is no such immunity mga kaubayan. Pero pagdating po dito sa mga congressman, sa mga House of crooks, may immunity po ba sila? Ay, ako nagtatanong lang po mga kaubayan kasi hindi rin naman natin alam. Diba? Sa may mga alam po sa batas. Kung ganyan po ang patakaran pala ng plunder at graft mga kaubayan, pwede ba? Ha? Pwede ba yun? Sinasabi ko kanina mga kaubayan na filean din sila para masuspinde. Ha? Sa palagay ko, mahirap no? Kasi kasangga nila yung administrasyon Pero kung ikaw ay kahit wala ka namang ginagawang plunder, kahit ikaw ay wala ka namang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan, tulad po ni Congressman Kiko Barsaga, pwede kang matanggal, hindi lang suspension mga kaubayan. Kung di matanggal ka bilang isang congressman, aray ko po, napaka-unfair. No? Napaka-unfair po nito. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to bago po natin i-play yung video mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Matibag, teka lang yan sabi ni Matibag mga kaubayan, mga dadalong senador sa hindi lehitimong Senate Blue Ribbon hearing, posibleng kasuhan. Aray ko po, Matibag, wala ka na bang ibang gagawin sa buhay mo kung di pakialaman talaga itong investigasyon ng flood control? Let's say, sabihin na natin maghihiring sila. Okay? Ano naman ang malalabag nilang batas, aber? Kung sabihin nilang, okay, mag-usap-usap tayo dito. It is a form of freedom of expression, mga kaubayan. Diba? Free to speech, diba? Wala kayong kaso, di ba? Kasi nag-uusap lang kayo, malayang pamamahayag yan mga kaubayan. Di ba? May nakita nga akong post, sabi, hindi po yan hearing, kung di isa po yang si Luestro yatay. Isa po yang freedom of expression yung ginagawa nila mga kaubayan. Pero ito si Matibag, kakasuhan, para sa anong kaso Matibag? Grabe Joint force talaga ang Matibag at Rimulya. Yung ombudsman pati ang NBI talagang ayaw na ayaw nila na mapag-usapan o mapamatuloy yung investigasyon sa flood control. Bakit kaya mga kababayan? No? Naisip ko lang bila kasi si Matibag kasi mga kababayan, yung asawa niya ay meron din palang project sa DPWH mga kababayan. No? At ngayon ay hinahanap na kung saan napunta. Ayan Pero ito pong sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan, sabi po ni Don Reeves, sarap sakalin hanggang mag-violate. Ayan, Sino ikaw? Aba, ops, protect the paintings ng JSIS, sabi po ni Ivana. Sabi po ni Dennis Ordensa, PI kang presidenteng adik bangaga. Walang ginawa kung di magnakaw sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Ayan. Sabi naman po dito ni Joseph, takot talaga si Matibag sa tunay na BRC. Pinagloloko na tayo, sabi po ni Derek. Ayan mga kaubayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan ito mga kaubayan bago po natin i-play yung video. Ito pong si Adyong masyadong nasaktan mga kaubayan sa sinabi po ni Mayor Magalong. Ito po kasi mga kaubayan ang sabi ni Mayor Magalong. Teka lang
Sabi po dito, Adyong pumalag sa pahayag na siyam sa bawat 10 na congressman, mga kurakot, hindi makatarungan, sabi niya, no? Hindi makatarungan at responsable na husgahan ang buong institusyon at sabihing 90% ng mga miyembro nito ay kurap. Dapat kaming husgahan batay sa aming individual na trabaho. Ayan, no? Masyado kang nasaktan, Brad, di ba? Bakit ka naman nasaktan, Adyong? Tinamaan ka ba? Okay, nagtatanong lang po tayo kung tinamaan po ba itong si Adyong sa sinasabi dito ni Mayor Magalong na 90%. Oo, 90% po ng mga congressman ay corrupt. Parang ganun din naman ang lumalabas, mga kaubayan. Masyado lang talagang tinamaan itong si Adyong kaya siya ang nasaktan. Ayan, mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Bigyan natin ng reaction, opinion ang host and official Bato Solid supporters. Magkapatid na Senator Mark at Camille Villar nakataktang imbestigahan ng opisina ng Ombudsman Rimulya. Ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nakatakdan nilang silipin ang umano'y pagkakasangkot ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa pagkakaantala ng LRT1 Extension Project sa Cavite. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na mayroon silang mga impormasyon na nakuha na nangingialam umano ang magkapatid na senador sa nasabing proyekto at gusto na idaan ang proyekto sa kanilang mga lupain. We are investigating the claims. The project should have been extended to Cavite by now, but we're still verifying rumors that the Villar senators were going against the alignment. They want the rail system to traverse their lands, sabi ni Rimulya. Ayon kay Rimulya, gusto manong idaan ng mga Villar ang LRT1 sa mga lupain nila sa C5 Road sa Las Piñas bago ito idaan sa Bacoor, Cavite. There's an alignment in Sucat, Parañaque, where the project is stopped because they allegedly want it along C5 where they have properties. Ano yan? Wala pang pahayag ang magkapatid na Villar sa mga sinabi ni Rimulya. Ano? Uubusin nila ang mga senador sa Cayetano Black, ano? Grabe, oh. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. 11,000 ang nag-react. 8,300 ang tumatawa, 1,500 ang galit, 1,200 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa more than 90%, 91 or 92% ang galit or hindi naniniwala kay Rimulya. Nasa 8% lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Basa tayo sa mga comments. June Unabia, okay lang, 2028, ikaw naman, iimbestigahan. Yes. Ito, nakikita ko na. Basta, excuse me. Jinggoy, napakulong na. Escudero, matagal nang i-announce, in-announce na isasampa na yung kaso. Up to now, wala nang naisampang kaso kasi nga, tumawid naman si Escudero. Ganon din, Villanueva, nakabinbin ang mga reklamo kaso, parang lang, I hope I am wrong, parang nakatakda na ring tatawid sa June 17 si Villanueva. Okay, kakasuhan din nila si Marcoleta. Tapos ito, magkapatid na Villar, 6. So sino na lang ang hindi nila kayang, dalawang Duterte Black. Bato, nagtatago na dahil sa ICC warrant of arrest, isusunod na nila si Senator Bongo. 8 senador. Sino na lang naiwan? Ang naiwan na lang, magkapatid na Cayetano, Amy Marcos, sino pa, Ligarda, sila na lang. Nako, paubusan talaga na. Bilib din ako sa ginagawa ng administrasyong ito. In fairness, yung kanilang pagiging, how do I call it? Tuso, pagiging, in fairness, magaling sila na magpano sa kalaban. But then, may hangganan ang lahat. Kaya tama yung sinabi, sa 2028, bilog ang mundo.
So ayan mga kabayan, napakagaling po ng administrasyong ito, no? Na manggipit ng kalaban. Napakagaling ng laruin, no? Gamit po yung mga resources ng gobyerno, kaya-kaya po nilang manipulahin yung pagdidesisyon, di ba? Kaya po nilang manipulahin yung isang opisyal, gamit po yung mga, di ba? Mga resources ng ating pamahalaan, no? Like for example, the NBI, DOJ, Ombudsman, ano? DILG, lahat po nagtutulungan mga kabayan. Ito, maybe hindi lang tayo nakapansin, no? Lahat po itong mga ahensyang ito nagtutulungan just to stop, no? Just to stop the flood control investigation of Senator Marcoleta. Yun po ang nakikita po natin dito mga kabayan. Grabe. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.